So, mga sangkay, meron pong kumakalat ngayon na isang video no tungkol po ito kay la PRRD. Ano kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I am back for another vlog today. Musta po kayo mga kababayan? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang viral video nila PRRD, no? Kung saan kalat na kalat po ito ngayon sa Facebook, YouTube at kung ano-ano pang lupalop ng internet. Tingnan natin mga sangkay at mag-react po tayo. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay paangat ng paangat, 1.54 million subscribers. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, eto na nga mga sangkay. Tingnan po natin. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Sana ayos lang kayo. Ito. Tingnan po natin. Tatak Duterte, pinakasinungaling sa buong bansa. Mag-comment lang po tayo mga sangkay kung gaano ito ka totoo. Sila ang iniidolo ng mga didilis na ngata daw. Ngata or tanga. Okay, tingnan natin. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Okay, tuloy-tuloy muna natin bago tayo mag-komento. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, double sinabi. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Ganeta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next ko GDP. Not say that. Gusto mo karasin ako, karasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. You have the position pero masuntukan tayo. Ararat kung magkaya, bibita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing with your position. Sa totoo lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Okay. So, okay. Gets ko na kung anong meron ng video na to. Pinapalabas sa video na to, mga sangkay, na may ginagawa ang mga Duterte para po ilihis mga sangkay kung ano ang kwento na una nilang sinabi. Sa madaling sabi, nagsisinungaling daw. Ayon dito Kasi halimbawa na lang mga sangkay, ito kay PRRD. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ma'am. Okay, yan Dito, sa unang video, actually mahaba-haba pa po ito. Meron pa po dyan mga sangkay. May tayong presidente, gumagamit ng pulboron, ganyan. Tapos hanggang sa pinangalanan na po mismo niya. Pero dito, sa next video, tinanggi. Ito You have to, even if you kill me 1,000 times, double sinabi. Wala daw siyang sinabi. May mga ibang nagsasabi, mga sangkay, na yan daw po ay style ng mga Duterte para daw po pagtripan ka, ganyan. Pero guys, kung yan ang style, pangit. Matapos mo sabihin, itatanggi mo pagkatapos. Diba? Pag tinanong ka na, itatanggi mo. Ito pa, maliban kay PRRD, kay VP Sara. Huwag kang mag-alala ma'am
sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke pa yan, mga sangkay, ha? No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ito yung side ng problema ni VP Sara. Wala po siyang self-control. Yun nga iniisip ko, mga sangkay, paano ka magiging presidente kung halimbawa mayroong gulo na nagaganap tapos galit na galit sa'yo yung ibang grupo. Then ikaw, dahil wala kang pasensya at wala kang self-control, bigla ka na lang magwawala tapos sa harapan ng media, naka-in public pa. Then suddenly, i-deny mo. Ito ang nangyari, ha? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And he said yes. I did not make an assassination threat. Tinanggi niya, diba? Matapos sasabihin, itatanggi ka agad. To the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may... Oh. You see, guys? Ewan ko, ha? May mga nagsasabi kung ano daw po yung puno, yun din daw po yung bunga. Diba? Ako naman, wala naman akong problema kay VP Sara sa mga Duterte. I don't have any problem with them kasi sinuportahan ko rin po yan. Pero mga sangkay, kumbaga, magiging realistic lamang po tayo at magiging totoo lamang po tayo. Dapat kung anong sinasabi, pinaninindigan. Walang ganito si BBM na nagkakabuhol-buhol. Kung anong sinabi ni BBM hanggang sa matapos, yun pa rin ang ending niyan. Pero sila hindi. At kung nag-idol kayo sa mga ganitong klaseng style, ewan ko na lang. Dito klarong-klaro mga sangkay. Hindi po ito edited. Talagang ito po, ito totoo. Recorded po yan sa YouTube, mga balita. Assassin, my gunman. Next ko, GDB. Not say that. Hindi daw niya sinabi, di ba? Gusto mo Ito naman kay Baste, malupit. Dito, naghamon siya kay General Torre. Sino ka? Rosin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero masuntukan tayo. Aram kung makaya, bibita. Di ba? Pagkatapos yan, bigla pong itatanggi niya. O, tingnan nyo, ha? Ganun lang. Nung pinalagan, ilang araw, ito ang nangyari. But you're a coward. You are nothing with your position. Sa totoo lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga. Hindi naman kita hinamon. Alam nyo guys, nakatawa talaga ako pag si Baste yung nakikita ko na, pinipilit niya kasi gayahin yung style ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi, malayo si PRRD. Men, malayo. Pero yun na nga, balik tayo sa context ng pinag-uusapan natin. Tinanggi niya dito. Tingnan nyo, ha? Pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Hindi daw hinamon. Just Ay, nako po. Well, eto, magbasa-basa nga tayo ng komento. Kung sino ang nagsabi ng bangag, sila yung mismo sarili nila ang pinatatamaan, kabaliktaran. Ang kapatid ng sinungaling ay ang magnanakaw. Ito ang pamilyang pinakasinungaling. Abnormal ang buong pamilya. Abnormal talaga. Ayan ba ang gusto umupo? Gusto nyong iupo? OMG, isang mga ugali, kawawa ang bansa natin. Harap-harapan, grabe. Yan ang itinanim sa utak ng mga tao. Wala silang alam kundi siraan si PBBM. Alam nyo yung dyan? Yung point doon, wala silang paninindigan sa sinasabi. Diba? For example na lang, ganito na lang, yung jet ski promise ni PRRD noon, hindi naman po nangyari. Diba? Walang PRRD na nag-jet ski papunta pong West Philippines eh. Then, nung tinanong na siya ng media about dyan, pinagtawanan na lamang po ni PRRD. Diba? Mga sangkay. So, makikita natin yung tao may paninindigan at walang paninindigan. Base lamang po sa kanyang pananalita. Kaya tayong ipaglaban ng isang taong may paninindigan sa salita. Pero yung mga taong ganyan, ganito mga sangkay, naku, ingat po tayo.
Well, ano po ang inyong opinion, guys? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.